ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 9:05. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mugit sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapigtaan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Good morning mga kabyanan. Mayong araw sa mga nakatutok ka doon dali sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kumusta ang ato siniyang mga nagatutok dali sa programa? Manaming panahon mga kabyanan dali sa syudad sang Iloilo. Hopefully, dira man sa inyong nahamtangan, maayugid ang inyong siniyang kahimtangan. It's June 10, 2026, Miyerkules nga adlaw, ikaduha ini nga Miyerkules sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Ako si Bing Pabiana, talos temporaryo ko sa inyo sining regular program anchor na si JP Hervas. May ara coverage si JP with the Department of Agriculture. Ang mga kaundan sa nga ginpadulungan karon iyang aga, igapatpat man diri sa mga nanutuay nga programs diri sa Radyo Pilipinas. Stay tuned kita mga kabyanan kay mga bandamo nung atos ng paghahambalan. In a while, mangingkapod natin si Miss Mitzi Piña Florida sang Provincial Government Environmental Management Bureau sang Iloilo Province mga kabyanan. Mga madamo ning mga aktibidad ang nakalinya with the PG Enro mga kabyanan. And ang pila sini ang ginabantayan naton ang isa man sa mga aktibidad magluwas sa mga solid waste management, mga recycling, ang reuse, refuse, no? So ina ang mga pila sa mga from time to time gina-update naton. Also ang programa under the administration with Governor Arthur Defensor Jr. ang More Progress Iloilo nga sa din dako mga ang contribution sa mga programa sang PGN mga kabyan, reforestation, tree growing, tree planting, no? Isa ina sa mga paghahambalan naton in a while with Miss Mitzi. Also, ang atos niya pagpakigangot man sa bahin sang DAR. Ang isa sa mga activity kag programa sa bahin sang Concepcion Balamo, no? Ang seaweed himuon sang noodles. Ibalo nato na with Miss Presley in a while, no? Mangin kaupod man siya naton. Padayon man kita na gano'n ito mga kabyanan sa bayan sang Mindanao, makasadiin tanan ng mga government agency, no? In line with the quick response sa bahin sang mga naapektuhan sang dinog sa bahin sang particular, no? Sa Sarangani, no? Sa Jensan. And ang pilaman sa mga kaiping ng mga provinces, makasadiin na apektuhan man sang sining linog mga kabyanan, aftershocks, no? Kag may ara pa sang kahapon sang tsunami warning.
morning bukod sa Lunes no kasi din ang linog mga kabyanan, opening of classes, monitoring naton sa mga eskwelahan mga kabyanan ang tayo yun man no pero ang pinaka nakita naton na batyagan naton is the traffic no kay may klase na damo ng mga estudyante ali diri sa syudad sa Iloilo. Ilagi lamang na nga ito sa niyang igadulong sa inyong mga impormasyon mga kabyanan pero hindi ko mapagpadugayon na sa atong linya si Miss Mitzi Peña-Florida sa Provincial Government Environment Natural Resources Office no ang mga activity, mga programs sa probinsya mga kabyanan in the coming days or weeks dari sa aton sa niyang pakig-angot no sa kay Mitzi. Chi, good morning. Yes, Ma'am Bing, good morning, and patanan natin viewers and listeners sa Radyo Pilipinas. Thank you, Chi, no, for magamay nga pag-request no dayon. Thank you, Chi. Yes, ang tree planting na nakaschedule subong Chi. So, balaan na natin nga ang bulan sa June is Environment Month. And this coming June 25 is the Philippine Arbor Day. And sa last Saturday of June, gindeclare ni siya sa probinsya sa Iloilo as the Provincial Arbor Day. So may naka-line up kitang tree growing activity which is a province-wide. So duwagin ni siya ka setting sa June 25 which is the Philippine Arbor Day. So nag-support ang atong Provincial Population Office, province-wide ni sila, tanong PPO, tanong DSPO. So tanani nga barangay service point officer nila mag-deploy together man to be assisted sa ating Municipal Environment Office magatanim sila province-wide. So magabuligin yung 1,721 barangays naton sa bilog na probinsya sa Iloilo. And at the same time, this coming June 27, encourage man nato ng mga municipalities and other stakeholders na mag-join man sa ating province-wide tree growing activities. So tanan all set na for that. May pila to gani ka mga trees ang ang inyong natalana nga itanom Chi. So subong nga tuig no, we are not talking only the number of trees but nag-inisaya natin subong isang area kay i-contribute ni natin sa aton nga vision na magiging forest ang probinsya sang Iloilo. So number of hectarage na kita subong ang aton nga counting. So gid natin no kay this year may target kita almost 3,000 hectares from ridge to reef, from the upland to lowland to coastal. Amo ni nga aton nga target. So amo na gina-encourage gid natin ang tanan nga please no nga mag-identify kita sang area nga pwede na ma-contribute sa aton nga vision sa probinsya sang Iloilo nga magiging forest. Yes. So sa 3,000 hectares ka na Chi bali naumpisahan na tanom or to kick off by June 25? Actually, nakatanom ng iban ay nang iban nga wala pa na-register before, ginamat-amat na ni natin pasulod. So, paano ang more or less daw mga 80, more than 50% naman ang aton nga napa-register nga nakakontribute na sa aton nga target this year. So meaning by year ends no so, may lawig pa nga mga bulan bali matalupang dan or ma-cover tanan ang 3,000 hectares nga na for the program nga tree planting? Yes. So, right now, damo naman nag-signify ng mga partners natin from the private, mga NGOs, even medya, nag-signify naman nga mag-adapt sa area. So, right now, we are planning na nga mag-sit down with the DNR para maklastanin natin ang mga possible sites na din sila mag-a-adapt, din sila mag-atanom. Kaya subong na onset na sa rainy season, timely gid ni nga pwede na kita kasugod pa namin. Since nga province-wide siya, pero ang kick-off gid sini sang tree planting on that date, bali diin gid siya ang program. So, actually ang mga municipalities na naka-start na sila pananom
So, pero ang aton diri sa provincial capital, may ara kita nga ceremonial tree growing this coming June 27. So, dito kita mag-join sa Municipality of Cabatuan. Kay timely man, mag-launch man sila sa ilang CCAD program. So, kumbaga, do bike, pick and plant na program. So, may mga cyclists, may mga bikers na gin-invite sila. Then, mamulot sa basura. Then, pag abot dito sa barangay, dito kita magatanom. So, ang igatanom nato, no, since kay bamboo, gina-promote man natin sa province of Iloilo, ang giant bamboo. So, amo ng aton nga igatanom and other man nga mga trees na maka-support sa aton nga river banks. Tulino river banks niyang aton nga igatamnan this coming June 27 in collaboration with the municipality of Cabatuan. Sa 27, si Governor Defensor maka-join? Yes, gina-encourage yun nato nga dapat mag-join dito si Gov kay since kick-off ini sa aton nga Tanong Iloilo this 2026. And ang mention mo nga giant bamboo, bali kumusta ang siguro ang kadamuon niya diri sa province or may ginakuhaan ka mga seedlings or diin nga municipality ang may kadamo sina? Okay. Actually, no, right now, ongoing ang ating inventory assessment sa mga giant bamboo kung may na-establish na bala diri sa probinsya sa Iloilo. So, based man sa data record, kay since 2021, nag-start na ang DNR, patanon sa giant bamboo, may arak kita sa San Joaquin, and then as far as La Merino, may mga areas kita nga natamnan na sa giant bamboo. So, for validation, ni siya for next week with the Iloilo Local Economic Development Council. So, kung mag-support, mag-bulig ni sa ato no, for the promotion sa bamboo nga magiging economic man nga makabulig sa aton dito sa probinsya sa Iloilo. Hindi lang siya nga magpapasta sa bamboo and at least we are promoting magiging makabuligid sa aton when we talk about sa economy natin ang bamboo nga production. And ang province man mag-establish this year sang 3 ka nurseries ng giant bamboo. May kita sa Maasin, Tubungan, and Concepcion, 3 ka municipalities na pilot site natin as initial for this in support man sa ating program. Okay, yes. So, invitation, Chi, kagano pa mga upcoming mga Valentine for this June na activity ninyo? So, ginaagdagin naman no, ang tanan ng mga pumuluyo. Even sila lang yung backyard, pwede man sila katanom any fruit trees no, nga makabuli kita sa atong environment. And hopefully no, mag-augment kita tanan sa tanan natin ng mga barangays this coming June 25 for the Tanong PPO, Tanong BSPO, and sa June 27 para sa atin na province-wide Tanong Iloilo. So, gina-encourage yun naman ang tanan na mag-join and mag-support sa sining na program. And man kita nga nurseries, mag-provide ang province ng seedlings as long may mga seeds lang sila nga i-provide in exchange ang seedlings na i-request nila. Okay. So, ang tanong, ang sa BSPO daw bali joint kamo sining nga effort on the 27th? On the 25th, ang sa tanong BSPO. So, ara man ang member natin nag-assist ng gabulig sa ating barangay service point officer and together with the population officer of the municipality. Okay. Chi, thank you, Gid, sa panahon. Dali sa Radyo Pilipinas as always. Okay, thank you so much, Ma'am Bing, and good morning, everyone. Good morning, Gid. Nabatian mga kabiyanan, si Mitzi Peña Florida, ang supervising environmentalist no, sang Provincial Government, Environment and Natural Resources Office sa paghatag sa aton sa mga ilasaning aktibidad by this month of June, no, ang Environment Month, nga kasadiin ang province of Iloilo may aragdiya sang kasuguan, no, nga ginapasar para sa paghatagid sang importansya sa pag-amlig sang aton sa iyang palibot in the province of Iloilo. So, thank you very much kay Miss Mitzi Peña Florida. Ang aton nga oras, 9:19 mga kabyanan, maghahatag na ako sa pila ka mga pahanumdom sa akong pagbalik ang aton sinidinapit from Department of Agrarian Reform mga kabyanan sa ila sining nga dugang nga mga impormasyon sa aton standby. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat mangamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital.
Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, kita kwetan, may wangat susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sa bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floral clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang... Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
Philippine Standard Time. It's 9:24 mga kabiyanan sa ato sa pagpangalagad sa programa. And this time, ang ato sa iyang mangin kaupod sa program is Miss Presi Cabio Musero, Section Chief sang EDS and ARPO 2 sang Department of Agrarian Reform sa Iloilo. Balatang may mga program ang DAR, no? May mga nanutuhay nga mga ginapatuman nga mga assistance or bulig sa mga ila sa iyang area, no? Mga area of responsibility, particular sa mga aton sa iyang mga mangunguma. Ang DAR, no, pagpila sa mga ahensya sa gobyerno, may mga aras ang nanutuhay nga mga ginapatuman nga mga programs. Muli nga aga, ang admon sa iyang balangan ni Ma'am Presi is Village Level Farm Focused Enterprise Development o kung ang VLFED. Ano bala ini? No? Hibalo naton ang iya sa iyang pag-explain sa ato, no? Ang pagpuan naton sang mga dugang nga mga impormasyon na assess sa aton nga line si Ma'am Presi. Ma'am, good morning. Hello, Ma'am Bing. Good morning. Yes, good morning, Gid, no? Ang ating siniyang pakigangot, no? Sa Department of Agrarian Reform, ano po lang na-mention ko itong VLFED, ma'am? Good morning, Ma'am Bing. Sa liwat no kung sa tanan niya nagapamati sa Radyo Pilipinas. So, ang amon nga proyekto sa DAR, ang VLFED na ito na ginatawag, it's the Village Level Farm Focused Enterprise Development. So, isa ini siya ka programa sa DAR para sa aton yung mga DAR-assisted, yung mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization o kung ARBOT na ginatawag. 2 years program, ini siya, ma'am, no? So, since 2023, nag-start kami convergence, no? Kumbaga, nag-partner kami sa nagkakalain-lain ng mga agencies sa subong partners ng DAR sa pag-implementar sini nga proyekto. Amo ang Department of Trade and Industry, ang Office of the Cooperative Development Officer or OPCDO, ang Department of Labor and Employment, ang Department of Science and Technology, kag ang Taytay sa Kauswagan, and of course, ang aton ng mga local government units ng respective na municipality kung sa diin namon gina-implement ang mga proyekto kag ang aton ng mga ARBOs nga na-identify para sa mga project. So, ang VLFED, ma'am, nag-aim ni siya or layunin nato, no, nga ipamaayo ang nag-exist na bala nga mga negosyo sang aton nga ARBO. For example, may ara na sila nga mga produkto or sa mani abi, so ginatudluan ni siya natin yung mag-value adding sa mga produkto. Hindi lang sa food, kundi pati na ang non-food ng mga produkto para mag-increase man ang value sa ilang mga raw materials. Sa programa sa VLFED, no, naghahatag kita sang 500,000 worth sang materials, construction materials, ina siya, ma'am, para sa renovate ng ilang processing sector. And na ikubrahon ang ilang mga produkto, ang food man ina or non-food, ay dira nila i-process. And then, hindi lang hard component ang ginahatag natin. Naghatag makita sang soft components such as mga training, no, kalakip dira, kaupod sa mga partner natin ng mga agents. And sa ang goal sang VLFED, kung food ang aton nga mga maka-license kita sang Food and Drug Administration, ay parang safe and clean ang ihatag natin sa aton nga mga konsumidor man. And of course, goal man natin sa VLFED nga makahatag man kita sang employment o dugang nga kita sa aton nga mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization. Saan o ganyan naman magsugod ang VLFED? Ang program? Yes, ma'am? Ay, sorry, ma'am. Kaya dali na akong internet. Ano, ma'am? Saan o ganyan ni nagsugod, nag-umpisa ang VLFED? Saan doon siya nagsugod? Yes.
Since 2015 at ma'am, dira kami nagsugod sa amon implementation sa programa, no? First namon nga pioneer nga mga arbos amo ang BGPPC kat ang yan sa Badyangan, Iloilo. So ang BGPPC na to nagaproduce na sila sang tinapay. Bread and pastry ang ilang. And paano naman kabahin sa mga benepisyaryo? Yes, Percy, paano naman kabahin sa mga benepisyaryo? Kung paano maging kabahin, no? Since negosyo ni siya, ma'am, may mga criteria kita abi ginasunod diri sa implementation sa WellFed natin nga mga project. So una best gid dapat ano siya ang DAR assisted arbo nga registered siya under SEC and the CDA. Kaya ang atong registering agency para may legal personality sila, no? Amo ang Securities and Exchange Commission and then ang Cooperative Development Authority. So after sina, ina-identify man namon nga kita ni level 3 siya sa maturity. Kumbaga may kapasidad na siya mag-manage ng business, so of course, financially stable. Kay man, ma'am, since convergence ini siya, hindi lang siya nga ang DAR lang ang nag-fund, kundi may counterpart man si Arbo. So, construction materials ni siya ginahatag natin. So, ang mga labor component, kag-iban pa, ginahatag natin sa aton nga Arbo, pag sa aton man mga partner agencies, kung ano pag ang ilang mahatag. And then, ginatuyo namon nga may existing product na sila nga daan nga gina-process. So, also raw materials nga abundant mala or damo sa ilang lokalidad, dira kita ma-identify kung tagaan sila sa product development. Kaya dapat, antes kita magpatindog sa processing center, may ga-exist na gibya nga processing nila, nga nag-process na sila, kag may produkto na gib sila. Kaya para i-enhance lang natin, kumbaga rehabilitation, so ang lang ini siya, sa ilan ng existing processing center. And then, kung may ara sila gid nga ginapanigiyahan nga duta, so kung ang Arbo naton, may ownership of land na sila, use of rock, deed of donation, o kung may nakapangalan sa ilang titulo sa lupa nila, gina-consider pag ina naton. Kaya syempre, ang proyekto naton, patindugan naton sila sa building or i-rehab naton ng ilang center, dapat ownership nila aragid. So, amo na siya ang mga iban nga mga requirements na gina-consider naman, ma'am, prior kami identify sa proyekto. And of course, ang support ng local government unit kay dako gid nga bulig kung nagasuporta ang aton mga LGUs sa atong proyekto. Talking of beneficiary, diri sa province, pila na ang inyong nabuligan? Sa Cebu, ma'am, since ang implementation sa WellFed, may ara kita nga 11 na nga existing processing facility, no? Tatlo sinadra ang non-food, ara sa Balasan, sa Haniway, kag sa Pasig City. So, may ara man kita nga 8 ka food nga processing facility, ara sa Guwa, ara sa Badyangan, ara sa Bingawan, ang Acarco sa San Enrique, ang sa Lambunaw, sa Sara, sa Lemery, kag sa Kalinog, Iloilo. So mga more or less mga pila na ka mga organisasyon nga kagproyekto nga inyo sininabuligan? Oo. Ang aton nga non-food, ma'am, sinahambal ko kanina, kaina, tatlo ini siya, no, sa Pinipal, Agrarian Reform Cooperative, sa Balasan, ini siya ang inyong produkto, bamboo craft. Ang sa Tuburan, Farmers and Weavers Cooperative, formerly taha, ini siya nung gina-assist nato. No, sa Haniway, Iloilo, mga abakabag, ini siya ang ilang mga produkto. Ang sa Kasapi, Pasig City, ang organic fertilizer, kay sa Kasapi, nag-produce na sila sa organic rice. So, kung sino da ang gusto sa mga organic nga rice, niyara kitang available sa Pasig City. And then, ang food products naton, ang BGPPC, tako ni siya, ang ginger brew, candies, kag sa Badyangan ini siya, Badyangan, Iloilo. Ang San Julian naton, tinapay, mga ugoy, mga amuna, butterscotch, ara na siya sa San Julian, sa Badyangan, Iloilo man. May ara man kitang banana chip, no, sa Gintapagin, AR Co-op, sa Bingawan, Iloilo.
ang Acarco naton ang process meat sa San Enrique, ang sa Lemery may ara man kita, calamansi juice naman ang ila. So ang aton nga arbo dito ang Jago Carp Beneficiaries Multipurpose Cooperative. So sa tuyungan naton may ara kita taro ang Palawan bala. Sa Kalinog naman ina siya. Kag may ara man kita subo nga existing sang last year lang ang aton nga Lambunaw process meat man may mga siomay sila ginaubra sa UTARC sa Lambunaw, Iloilo. And of course, ang recently lang ginamot nga ginkandak na mo signing ma'am just June 3 lang ang LADAP. So may ara kita dito nga propose nga for 2026 nga i-enhance para sa ilang kalabasa kanton. Yes. Para Iloilo. And sa mga na-mention, mga ginhatag, or kung gina-enhance ka mga programs sa mga organizations, anong mga nakita ninyo ng mga impact sa sining mga project? Siguro ma'am, ang iban sa mga impact nga nakita naton, no, of course, ang unagid is ang additional business enterprise ang aton mga arbos. Kasi mga kooperatiba, inis sila, naging asisteran naton, so kumbaga ang goal nila is mag-business, magnegosyo. So kung magliga naton sila sa pagnegosyo nila, makadugang makita sang employment generation, kasi nagakuha na sila sa mga personnel para mag-upras ang ilang processing center, ginabayaran sila. And then, ang funded market, goal ni BLFed is maka-Food and Drug nga Administration na license to operate. So, kumbaga, kung safe and clean ang aton ng product, makapenetrate man kita sa maayong market. So, mag-expand ng ilang market, and then kung makakita kita sa mga institutional buyers, hindi natin ibaligya ang ilang produkto, and therefore, maka-increase man kita sa sales natin, kag therefore, ang aton nga income sa mga produkto nga ginabaligya sa aton arbo. And of course, siguro ma'am, isa pagid ka impact dira is ang IT convergence ini siya, no? Kumbaga convergence, gaubunay ang mga partner agencies para sa implementation sa mga program. So, mas streamline natin ang services ng mga government agencies na hindi bala mag-duplicate, bala mga kunahatag na dito sa isa. Nahatag na bisang DTI, for example, ang training or services sa amuning organization, so ihatag pa bisang DAR. Kung maka-partner na kami, kung ano ang mahatag ni DAR, anong mahatag ni DTI, so nag-tipid kita sa mga resources, and of course, hindi mag-duplicate ang ating function. Kaya na-mention mo kaina ng mga ibang government agency nag-upod sa inyo para ma-improve, no, ang mga negosyo sa mga cooperative. So ano pang mga ibang mga plano sa sining mga program, Presi? Ang mga plano naman, ma'am. So, recently, yes, go ahead, Presi. Assessment sa tanan natin, yung mga BLFed natin sa tanan yung implementation sa atin. So, based assessment naman, kinanlan pag-ibya ang natin i-improve ang mga packaging. Go ahead lang. And the labeling sa atin yung mga produkto ay horizon 6 and labels ng ating mga produkto, mas attractive siya sa customer. So, mas mabakal siya kung baligya mo siya i-compare sa hindi maayo nga pag-package, no? At of course, ang spoilage ng product, kung food siya, kami iya packaging and labeling, ma-extend ang iya yung ang spoilage bala, ma'am. So, mas dugay siya, mas dugay man siya nga mabalig nga ma-retain dito sa ating market. So, mas mabaligya pagid siya. And of course, ang aton nga plano pagid is ang continued naton nga processing sang FDA LTO nila kay para nga safe and clean man ang ihatag naton nga mga produkto sa aton nga mga consumers. And then plan man naton is strengthen siguro ang aton nga market outlet para makakita kita sa mga institutional buyer and manginstable bala ma'am ang idilan or ang itagaan sa mga produkto sa aton nga mga arbos ay para nga consistent ang ilang sales and income. Ang ining mga nabuligan ninyo ng mga cooperative nga na-establish na nag-upod man sila sa mga, for example, sa mga trade fair, nag-upod man sila? Baligya sila sa ilang mga finished products, Presi?
Yes, ma'am. Actually, ang aton yung mga arbos, kung may ara ang trade fair, ang DAR, diri man local or national, no ginaupod nato ni siya ang mga produkto sa aton yung mga arbos. Pag hindi lang man sa iya sang DAR, may ara man niya mga trade fair na ang ginakanta ang mga DTI, kag mga partner agencies, so gina-invite nato na siya, identify nato yung mga arbos, yung mga participate. Okay ka nami bala sa sa mga paghatag sang sining mga bulig no sa kag makatukod na sila sang ila gidya nga mga negosyo no. So mga interesado, anong ila sining kinahanglan nga himuon para makaambit man sa mga benepisyo nga dala sang program, Presi? Actually, ma'am, ang Department of Agrarian Reform Iloilo, no, hindi lang man ni siya nag-focus only sa amon sa VLFED nga proyekto. Damo kita sa support services ng programa, no, may 3 kami ka-section, ang social infrastructure building, kung sa diin, nakanda kita sa mga organizational development ng mga training para mapaayo ang management nato o governance sa aton mga ARPO, pag-manage nila sa ila cooperative, amo na siya. So, ang aton nga, ang aton isa pagin ka section, ang enterprise development and economic support, amo na siya kung diin kami nabilog. So, kadamo sa amon sa mga, sa mga proyekto, no, i-mention ko lang a few. For example, may microfinance kita nga program, no, ginubuligan natin ang mga arbos natin, kung paano mag-manage na mag-small time ng mga pautang na bala sa mga ilang mga miyembro para sa livelihood nila. No? May mga farm business school kita, may partnership against hunger and poverty kita nga program, may product development man kita. So, nahambak pagina ma'am, as one of the criteria sa mga ng VLFED, isang product development. Kumbaga, ni siya, sunod-sunod ba lang aton nga proyekto. So, after naman nga i-product development nila, i-dira na namon ihatagan sila sa processing center. Kaya naman capacitated na sila kung paano mag-enhance ng produce ng ilang product. So, luwas na, may isa pa yun kami ka-section, no, ang Climate Resilient Farm Productivity Support. Amo na siyang naghatag sa mga livelihood sa aton nga mga beneficiaryo, no? Hindi lang livelihood, mga farm machineries and equipment. So, kung siguro una gid himuon sa aton mga ARBs is magpa-member gid ma'am sa aton nga mga agrarian reform beneficiaries organization na malapit sa ilang munisipalidad. Kay man ang aton nga gobyerno wala gahatag sang individual nga mga programa, especially kami sa DAR. Hindi individual ang ginahatag namon kay ang gina-priority namon ang organization kay para damo ang makabenepisyo bala ma'am na agrarian reform beneficiaries naton kung sa organization naton na hinahatag. And then kung gusto gin man nila na-identify nila nga do naka-fit sila no sa ating programa, pwede sila magpadala sang letter request siguro for inquiries, assistance, magsulat na sa aton nga DAR through sa aton nga Parputu, si Ma'am Harriet Luot na address sa Castle Hotel, Bonifacio Drive, Barangay Danao, Iloilo City. So, ang office namon lapit lang diri front sang Hall of Justice. And balaan ko, na-mention mo, hindi lang amon ang programs ang gina-offer o kung ginahatag sang DAR. So, isa lang ay nasa madamo ang mga programs na ginapatuman, no? Pag balaan ta, aside from that, may mga distribution sang CLOA, no? Kag mga iban pa nga mga programs ang mga ginahimo sang Department of Agrarian Reform. So, any other thing nga gusto mo nga ipalabot man sa batag pabati sa Radyo Pilipinas Pressing nga wala ko na pamangkot sa imo? Yes, ma'am. Yes. Sorry, good ma'am. So, medyo mahina ang internet namon diri sa office. May mga ara ka nga idugang nga wala ko na pamangkot sa imo, Presi. Go ahead. Ang loyang pasalamatan, ma'am. Sige, go ahead. So, una gid is gusto naman magpasalamat sa Radyo Pilipinas ng Mambing for the opportunity na makashare kami diri sa aton nga programa, hindi lang sa PhilFed, kundi sa ibang pagid, no? Of course, sa amon ng partner agencies, ang DTI, OPCDO, ang DOLE, TSKI, DOFP, LGU, kag arbos man naton nga partner naton. Ang sa aton mga supportive nga management through sa leadership ng aton nga regional director,
si Director Florentino Siladan and Assistant Regional Director na si Sir Antonio Arasique. And of course, ang amon nga head diri sa DAR Iloilo, si Ma'am Harriet Luot, ang amon Parpo 2 and amon Parpo 1, si Sir Alfred Yare. And of course, ang karpo namon, ang chief namon sa PBBD, si Sir Antonio Montero Jr. And of course, ang mga kaupdanan namon sa DAR nga mapisan gid mag-implementar sa amon mga proyekto diri sa Department of Care and Reform Iloilo. Yes. I-ano ko lang, Percy, itong kanton, human sa Kalabasa, diin siya pwede, for sale na ni siya or ongoing pa ang paghimo nila? Atong liwat di ma'am, sorry gid mo. Nagapanawagan ako sa DICT sa atong Wi-Fi connection, no? So ang pamangkot ko lang, Presi, ang atong kanton, no, human sa Kalabasa, buhion sang DAR, no, di ba? So why pa ni for sale para matilawan man sang or mabakal dinamon, why pa ni matapos? Ang Kalabasa kanton naton, no, ginabaligyan na siya sang LADA, Pag-Reform Cooperative sa Sara, Iloilo. May propose kami na mag-sale na by June no, sa Gaisano. So, kung makavisit sila dito, kay may event ata dito sa Sara, pwede sila makavisit sa Gaisano, kay mag-display na dito ang aton nga mga arbos. And of course, kung luyag nila mag-avail o magtilaw mo ng produkto, may available man kita diri sa DAR Iloilo, no, kay as part of our marketing namon, no, nagabaligya kita diri sa produkto sa mga arbos man naton every Monday or kung saan gusto nila available. But for example, mga Kalabasa kanton, nag-order na kami dito sa Sara kag ibaligya man diri sa aton nga mga employees sa DAR Iloilo. So kung gusto nila, mag-contact lang sila for bulk orders, no, contact lang sila diri sa DAR Iloilo nga DAR Iloilo page. So pwede sila ka-inquire dira kag kuha or sa order nila. Order nila. Oo, kag buligan natin. Buligan natin sila para nga syempre ang sustainability sining sining mga produkto para nga maka-avail man, makatilaw man kahit nagpahayag available sa mga areas na na-mention, pero ang iba nga luyag magtilaw sang among nga product. So i-message lang sa inyong Facebook page, Presi. Yes ma'am, pwede gan sila ka-message sa amon nga Facebook page kag mag-inquire kung gusto nila mag-order ng Kalabasa kanton, kay para mabuligan namon sila mag-facilitate mo ang order nila sa Sara. So thank you, Presi. Pwede sila ka-visit ma'am sa Gaisano. So this June, ay available na ang ilang product dito. Bali Gaisano main o kung sa diin nga Gaisano ang sa diversion o sa main sa Lapas? Sa ma'am, Gaisano sa Sara ma'am. Ay, sa Sara lang. Okay, magbakal ko tani mo, tilawan ko bilang pansit kanton or pansit Kalabasa. Ang Kalabasa kanton nila ma'am, kay pwede mo ni siya lutuon, pwede mo man na siya nga daw chips lang pala. Okay. So, ang inugan na mo nagdali diri sa DAR Iloilo, makabaligya kami or may kami diri. Ginanapang kaon lang na namon kung pang snacks. So, bali for now, dira lang na sa Sara, why pa For now, ma'am, kay gasugod pa lang kami, no, ang aton nga implementation sa nga programa, although nga nag-process na gid man sila. So, amo pa lang yung identified naton nga market, ang order lang namon kag ang ilang sila nga identified nga sa Sara sa Gaisano nga i-display nila this June kag of course available sa ilang nga cooperative. Pero kung ma-implement na ning proyekto naton, hopefully ang goal gid ang hambagan ni Mayor Aying, kay very supportive gid siya sa amon nga proyekto. Hopefully nga maka-propose siya bala sa display sa mga supermarket o sa mga Nissin, mga amo na siyang mga brand. So, para ang pamangkot ko to kaina. So, para ang pamangkot ko to kaina, balang impact
no, sa mga ginahimo ang mga programs pag makabulig man kung ma-explore na nila ang ari diri sa syudad nga hindi lang dira sa Sara or sa mga kanapit man nga mga banwa di ba sa mga programs ninyo. Oh, ma'am, actually kung matigayon na ining proyekto nato no hindi lang man dira sa Sara alone ma-available ang atong produkto kundi biligan din naton siya through the help sa mga partner agencies na makalabot ang lain-lain nga merkado. Ang aton nga mga arbos na ini, so ginabuligan ni siya naton nga hindi lang available ang product nila mismo sa ilang munisipalidad kundi sa mga institutional buyers para maging stable ang ilang supply kag stable man ang ilang income kag ang sales nila para. Pero affordable man siya, napila ang price sa isabi ka pack sa kanton nga kalabasa. So, kung baligyan nila 25 pesos ang isa ka pack ang kalabasa kanton. No, healthy na siya at manamit na siya namin sa itutuod actually. Yes. So, thank you good po siya kanami sa mga programs ninyo. Hopefully, makabulig din ang atin sa nga pag-discuss, no? Hindi lang sang bihon o kung kalabasa kanton, may mga ibanda nga mga programs, diba? So, hopefully, from time to time, open, no? Ang bukas ang Radyo Pilipinas sa mga luyag nyo nga mga programs na i-discuss natin diri sa Radyo Pilipinas. Oo, ma'am. Hopefully, kung may time tayo, no, damo kami mga programs nga pwede mag-discuss sa aton nga, sa aton nga mga agrarian reform beneficiaries nga makabuligid sa ila. No, kami sa DAR, no, tinguwagid kami nga mabuligan ng aton, hindi lang ARVs naton, kundi pati ang mga arbos naton. Kaya tikong manami ang aton nga mga arbos, no, damo man ang makabulig sa aton mga agrarian reform beneficiaries, no. Kita sa DAR, wala kita nag-aunta sa pag-implementar sa maayos ang aton ng mga proyekto, kaya mandate naton ina nga mabuligan ang aton ng mga stakeholders kag ang aton nga cliente, particularly ang aton ARVs, no. So, kapay pa nga padayon na ang pag-usukan sa aton mga arbos kag ARVs diri sa probinsya sa Iloilo. Yes, so bago ikaw ibuyan, any shout out, mga messages, go ahead, bago ikaw ibuyan, go ahead, Percy. Ay, okay. So, shout out lang na sa sa amon yung mga kaugalan diri sa DAR, no, especially sa amon nga head, si Ma'am Harriet and Sir Alfred, no, very supportive naman ng mga heads na sa mga programa sa DAR. Ang amon yung karpo sa PBBD, no. Ako mga kaugdanan, kag napasalamat man ako, no, sa aton nga subong mag-amon po in person ni Sir Jolimar Kadunggan, no, nga maayo ang pag-facilitate niya sining proyekto namon diri sa Sara, hopefully in the near future na mo pag yung mga arbos ng buligan natin. And sa ako nga family dira sa Leon. At sa tantan nga nagapamati sa Radyo Pilipinas, maayong aga. Yes, so thank you very much si Presi Musero, mga kaabyanan sa Department of Agrarian Reform Iloilo. Salamat gid sa imong panahon sa Radyo Pilipinas. Thank you, Ma'am. So actually kanami sa mga programa sa mga government agency nato, no, ginaluyag naton, ginapakita naton ang mga ini nga mga programs para nga mainganyo man ang mga iban pagid nga mga organisasyon sa pag-explore man, no, kung sa pagsulod sa ining mga programs nga makabuligid sa ila sini nga palangabuhian. So, nandito nga ako yung bihon nga to, o ng kalabasa pansit, kanton, no, matilawan ko gid siguro in the coming days, no, makabakal ako sa sina nga produkto. Thank you very much, Liwat, sa Department of Agrarian Reform Iloilo and also DAR Region 6. Mga partners ko sa Technical Science Studio, lagakasang oras mga kabyanan, si Bong Aventura sa Bison Transmitter, si Peter Magallanes. Sa ngalan ni JP Hervas, ang inyong regular anchor sa inyong programa, ako naman si Bing Pabiona, Pilipinas. Salamat, maayong aga. Balita, issue, kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.